Chapter 11. Scarlet POV. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, unti-unti ko rin natanggap ang pag-alis ni Patrick dito sa probinsya. Sa pag-aaral ko na lang itinoon ang aking atensyon para naman kahit papaano nakakalimutan ko ang sakit ng aking nararamdaman. Hindi maaari na ganito na lang palagi. Kapag naiisip ko si Patrick, nasasaktan ako ng sobra. Minsan hindi ko namamalayan na tumutulo na pala ang luha sa aking mga mata. Kaya lahat ng atensyon ko itinoon ko na lang sa aking pag-aaral. Effective naman dahil nanatili pa rin naman ako sa top 2. At least, kahit papaano napanatili ko ang aking grades ng maayos. Maayos naman ang aming communication ni Patrick dahil nagbibigay rin naman ito ng oras sa akin kapag may free time siya. Kapag hindi na siya busy sa kanyang opisina, tinatawagan niya ako tuwing gabi. Ayaw niya kasi tumawag ng umaga dahil baka daw makaistorbo siya sa aking pag-aaral. Hay nako, dyan ko siya namimiss sa kanyang ginagawa, masyado siyang devoted. Dito ako unti-unting nahuhulog sa kanya dati dahil sa ganyang galawan eh. Kahit binubuwisit ako nito dati noong hindi ko pa siya masyadong nakilala, pero nakakamiss yung ganoong attitude ni Patrick. Hindi ko rin akalain na kami rin ang magkatuluyan nito. Ang tingin ko kasi dati sa kanya hindi ito seryoso. Namalayan ko na lang na naging kami na, nagising na lang ako na mahal ko na siya. Grabe pala ang kapangyarihan ng pag-ibig, parang Mina Magic lang ang feeling nyo. Hindi mo namalayan na ang taong hate na hate mo, iyon pala ang nakatuluyan mo at sobrang mahal na mahal mo. Oo nga, nakakamiss siya, pero ayos na rin sa akin ang ganitong setup kahit malayo siya, may communication pa rin naman kami through cellphone. Kahit papaano mabawas-bawasan man lang ang pagkamiss namin sa isa't isa. Ayaw kong isipin na baka magkaroon siya ng iba doon sa Maynila, dahil alam ko maraming mga babae na mas maganda pa kaysa akin. Malaki ang tiwala ko kay Patrick at ayaw kong masira iyon. Napapitlag pa ako na may biglang sumigaw sa aking likuran habang nagmuni-muni ako dito sa labas ng playground. Naghihintay kasi ako ng uwian kaya dito muna ako umupo. Ayaw ko naman tawagan si Patrick dahil alam ko kapag ganitong oras busy pa iyon. Ang sabi naman niya sa akin, anytime pwede akong tumawag. Pero ayaw kong makaistorbo din sa kanya kaya gabi kami nag-uusap nito. Scarlett, nandito ka lang pala kanina pa kita hinahanap ah. Tinatanong ko naman si Mark, hindi niya rin alam kung nasaan ka. Kaagad na wika ni Sofia. Kahit kailan talaga itong babae na ito napakaingay. Grabe ka naman kung sumigaw, Sofia. Para maghiwalay naman ang aking kaluluwa sa aking katawang lupa. O bakit mo naman ako hinahanap? Kaagad na sagot ko dito. Nginitian lang ako nito at parang wala lang sa kanya ang sinasabi ko. Kasi friend, may sasabihin ako sa iyo. Pero atin-atin lang ito ha, ayaw ko munang may makaalam na iba. Agad na wika nito. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi ni Sofia. Kita ko sa ekspresyon ng mukha nito ay masyadong napakaseryoso. Parang may kakaiba yata ngayon dito ah. Ano ba iyon? At bakit naman ganyan kaseryoso ang mukha mo? About ba sa exam natin? Parang ibang Sofia ang nasa harapan ko ngayon ah. Nasaan na ba ang Sofia na sobrang ingay, kung makatili wagas? Panunodyo kong sagot dito. Hindi ko man lang nakitaan sa ekspresyon sa mukha nito nang umiti ito. Buang talaga, parang wala itong narinig sa sinasabi ko. Scarlett naman, seryoso ako. Natatakot ako baka mapatay ako ni Daddy dahil sa ginawa ko. Buntis ako friend, at hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa aking mga magulang. Hindi pa nga ako tapos mag-high school, ganito na ang nangyari sa akin. Naiiyak nitong wika sa akin. Parang biglang nabingi naman ako sa sinabi ni Sofia. Hindi ko alam kung totoo ba itong sinasabi niya o ginugood time niya lang ako. Pero bakit naman parang naiiyak siya kung hindi totoo ang sinasabi niya? Bubuntis. Sino ang ama?
Hindi ko naman napansin na may manliligaw ka. Teka lang Sofia, naging kayo ba ni Tito Mark? Kasi may nabanggit sa akin si Patrick, noong kinausap niya si Tito. At isa pa, noong nakitext din si Tito bakit ang cellphone mo ang gamit niya. Tanong ko kay Sofia. Gulat naman itong napatitig sa akin at parang namumutla ang mukha. Scarlett, I'm sorry, hindi ko nasabi sa iyo kaagad dahil nahiya din ako. Ako kasi ang nag-first move sa Tito Mark mo, kaya nangyari ang ganitong bagay. Gustong-gusto ko kasi siya kaya gumawa ako ng paraan para mapaakin siya Scarlett. Masyado kasing mailap ang tito mo kaya ako na ang gumawa ng paraan para mapalapit siya sa akin. Sagot naman ni Sofia. Nanlaki naman ang butas ng ilong ko dahil sa sinabi nito. Ano daw sabi niya, siya ang gumawa ng first move. Buang talaga. Ang sarap talaga batokan nito. Bulong ng aking isipan. Malakas akong napabuntong hininga at tinitigan ito. You mean, si Tito Mark ang ama ng batang dinadala mo? Alam na ba ito ni Tito? Tanong ko dito. Iiling-iling naman si Sofia. Hindi pwedeng malaman niya ito, ayaw kong sabihin sa kanya tungkol sa batang dinadala ko. Dahil gusto niya pang makapagtapos ng pag-aaral at wala naman talaga kaming namuong relasyon One night stand lang ang nangyari sa amin Scarlett. At isa pa, ako din ang may gusto nito kasalanan ko ito dahil sa kagagahan ko kaya nabuntis ako. Umiiyak nitong sagot. Para naman akong naaawa kay Sofia dahil sa mga nangyari dito. Kahit siya pa ang may kasalanan pero babae din ako at naintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Nagmahal lang naman siya, pero iyon nga lang maling paraan ang kanyang ginawa. Bumigay siya kaagad at hindi niya alam kung ano ang status nila ng Tito Mark ko. Seryoso ka? Ayaw mong sabihin kay Tito, sa tingin mo ba malilihim ang ganyang bagay? Ano ang tingin mo sa bata na nasa sinapupunan mo ganyan na lang siya habang buhay? Sofia, mag-isip ka nga, lumalaki ang bata sa sinapupunan mo at hindi mo maitatago iyan. Kaya hanggat maaga sabihin mo kay Tito ang nangyari sa iyo ngayon at sa mga magulang mo. Agad na sagot ko dito. Lalo naman itong napahagulgol ng iyak dahil sa aking sinabi. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa aking magulang at kay Mark? Hindi ko nga alam Scarlett kung saan ako mag-umpisa, naguguluhan ako. Sagot nito sa akin. Nginitian ko naman ito at hinawakan ang kamay ni Sofia. Kaya mo iyan Sofia. Tanging ikaw lang talaga ang makakatulong sa sarili mo. Basta magpakatotoo ka lang sa kanila, wala na silang magagawa pa dahil nangyari na iyan. At alam ko mahal ka ng mga magulang mo kaya hindi nila iyan magawang sasaktan ka nila. At tungkol naman kay Tito Mark, tutulungan kita dyan, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Alam ko rin naman na mahal ka rin ng tito ko Sagot ko naman dito. Pilit naman itong ngumiti sa akin habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Alam mo Scarlett, ngayon lang ako naliwanagan at parang medyo gumaan ang aking dibdib dahil sa mga sinabi mo. Thank you sa lahat ng advice mo. Siya nga pala, iyon ba ang boyfriend mo yung kinausap dati ni Mark? Nabanggit kasi niya sa akin before na iyon daw ang nanliligaw sa iyo. Patrick, right? Nakangiting wika nito sa akin. Tumango naman ako dito. Biglang nawala ang lungkot sa mukha ni Sofia at napalitan ng saya. Matagal na iyon nanligaw sa akin Sofia, I think 3 years na. Pero wala na siya dito ngayon, lumuwas na siya ng Maynila dahil siya ang nag-manage sa resort ng kanyang tito. Pero ayos na rin siguro iyon na malayo kami sa isa't isa. Dahil pag lagi din kaming magkikita baka mangyari din iyon sa akin ang nangyari sa iyo ngayon. Nakangiti kong sagot dito. Tinaasan naman ako nito ng kilay at agad ako nitong tinapak sa balikat. Grabe ka naman sa akin Scarlett. Oo na, inaamin ko kasalanan ko talaga. Huwag mo nang ipamukha sa akin. Nakangisi nitong sagot. Nginitian ko naman ito.
Buti naman at alam mo ang kasalanan mo. Bakit naman kasi nagpabuntis ka kaagad kay Tito Mark, hindi ka pa nga tapos mag-high school? Hindi lang talaga kayang pigilan gan-earn. Panunodyo kong sagot dito. Tinawanan lang naman ako ni Sofia na parang wala lang nangyari, o di ba ganyan siya kaloka-loka. Kung kanina napahagulgol ito ng iyak, ngayon naman para itong buang natawa ng tawa. Ang swerte mo sa boyfriend mo, Scarlett. Isang beses ko lang siya nakita noong magkasama kami ni Mark, pero nakita ko sa kanya na seryoso siyang tao. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya, may trabaho na pala iyon. At isa pa, kayang-kaya ka na niya buhayin noon. Nakangiti nitong wika sa akin. Nginisihan ko naman ito. Nako, tigilan mo nga ako, Sofia. Hindi ganoon kadali iyon na sumama sa kanya, marami pa akong aayusin dito. Ayaw ko naman basta na lang iwanan ang mga mahal ko sa buhay, no. Ikaw talaga hindi ka na naman nag-iisip. Nakangiti kong sagot dito. Iiling-iling naman ito at parang hindi komportable sa sagot ko. Basta. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, ayaw ko na mag-aral, no. Sasama na ako sa kanya total kaya naman niya akong buhayin. Sagot nito sa akin. Iiling-iling naman ako dito. Magkaiba talaga tayo na iniisip, Sofia. Maikli kong sagot dito. Napakagatlabi naman ito. Anyway, mukhang professional iyong si Patrick, Scarlett. Nakatapos na ba iyon ng pag-aaral? Tingin ko kasi sa kanya parang napakatalino niya. Basta hindi ko ma-explain. Basta yun na yun, hehehehe. Humahalak-hak nitong wika. Natatawa naman ako dito. Napansin mo din pala iyon. Civil engineering ang tinapos noon. Kaya nga siguro pinagkatiwala ng tito niya ang resort doon sa Maynila dahil maliban sa nakapagtapos na siya may experience pa about sa negosyo. Sagot ko kay Sofia. Nakita ko naman sa mukha ni Sofia na parang napahanga ito. Nagulat pa ako nang biglang nyogyog ang aking balikat. Nagtataka naman ako sa ginawa nito. Luko talaga itong babae na ito. Diyos ko naman, Scarlett, hindi mo pa green na bang opportunity na iyon? Talagang pinanindigan mo pa ang iyong pag-aaral dito ng high school kaysa sumama sa kanya. Iwan ko sa iyo. Ang talino mo naman, pero pagdating sa bagay na iyan parang ang bobo mo. Senggol nito sa akin. Nagulat naman ako sa reaction nito. Parang naiinis kasi ito. Hinayaan ko na lang si Sofia at nginitian ko na lang ito. Hindi na ako nagsalita pa baka lalong hahabalang ang aming pag-uusap. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Sofia ay tamang-tama naman at uwian na. Hinintay lang namin si Tito Mark at sabay-sabay na rin kaming umuwi. Nakita ko naman talaga sa dalawa na mahal nila ang isa't isa, kaso lang itong si Sofia hindi pa talaga handa na sabihin niya ang katotohanan kay Tito Mark. Silang dalawa na lang ang nakakaalam noon kung paano nila harapin ang kanilang problema. Ayaw ko nang manghimasok pa, at least sinabi ko na kay Sofia kung ano ang dapat niyang gawin. Sapat na rin iyon para naman makatulong din sa kanya kung paano niya harapin lahat ng pagsubok na dumating sa buhay niya. Sa ganitong sitwasyon kailangan natin harapin lahat ng mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. Hindi naman natin ito pwedeng takasan dahil tayo rin naman ang haharap nito at hindi naman ang ibang tao. Sa buhay ng tao may mga nagbabagang karanasan man tayo na hindi o gustuhin balikan. Pero ito ang tandaan natin, kailangan mo muna itong harapin bago mo ito malampasan.